na napipili dahil papasok na tayo sa ating drafting phase. Pinag-usapan natin na ang itong dalawang koponan ay matindi maglabas ng mga kakaibang heroes. Again, Fnatic Onyx Philippines, sila ang unang kukuha, sila ang magsiset ng tempo. Eyes on Suyu agad, hindi pa natatanggal sa seryeng ito. Tinanggal na ang chip, still 100% ban rate throughout the MPL Philippines. At dito na natin makikita, if hindi tatanggalin ng Suyu ni Coach Ducky dito in the third pick, there is a big chance na makakita tayo ng first pick Suyu dito sa kupunan ng Fnatic Onyx. At base sa mga naging drafting pattern ng mga koponan sa buong playoffs, parang wala pa din naman talagang nag-hypean ng Suyu. Kasi hindi naman siya yung tipo ng hero na hindi mo kayang talunin. Yes. They try to counter it with a Matilda, an Alpha, yung mga ganong klase ng mga hero, pero Fanny muna ang ilalakin. So Suyu, Gatot, Edith, even yun yung mga ganong klase ng hero. Ang dami pang bukas. Ang dami pang bukas para dito. Pero yun na nga, ang first pick Suyu para sa kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. I think Midnight was the one to compute this, no? Na wala daw tumatalo ngayon sa damage na meron ng Suyu during a Lord Retry battle. Yan ang may pinakamataas na damage ngayon. Kaya naman surely, magiging challenge ito para sa Falcons AP Bren in terms of securing the objectives later in the game. Phoveus na yata ang ilalock in dito. Historically, kapag open ang Phoveus for Falcons AP Bren, nilalock in talaga nila. Gatot, Kacha muna ang kukunin. And kahapon, ito yung paulit-ulit at napinupuruhan ni Brusco sa Rome na I think dalawang laro. Ginamit Gatot, niya. Ganun din, same goes with Falcons AP Bren kasi pinakita din para nag-9-1 yung statistics pagdating sa si Ogwen yung gumagamit nung Gatot. So, ang next na kukuhanin is gonna be Vexana. Mukhang ang ginagawa dito ng Falcons AP Bren ay they're playing it safe. Kumbaga, hindi ka na pwede magkamali. You get a tank, you get a Vexana, meron ka na agad solidong frontline, solidong wave clear, at napakagandang pang-check na rin ng mga push. But this Edith is still a flex pick hanggat hindi natin ako-confirm ang gustong hero dito ni Brusco. But in terms of play history, ay si Kirk ay napakalakas din na Edith player. I think kahapon natin nakita yon na wala pa tayong game na nakita si Brusco na gumamit ng Edith. Usually kapag pinipili ito ng Fnatic Onyx Philippines, ay napupunta to kay Kirk. Pero again, this is the playoffs and the time for them na gumawa ng kakaibang mga galaw. So definitely Valentina, Aurora are open. Pero Cho ang pipiliin. Eto, flex din to parehas kahit paano. Because during the regular season ay ginamit din ni Kirk ang show na to. But right now, if sabihin na natin Falcons AP Bren, they secured their XP lane pick, at least magiging quits na lang. Parehas na role ang ating inaabangan. And I'd like to watch out sa Faramis. Kasi pwedeng agawin ito ng Fnatic Onyx in case na gustong kunin ito ng Falcons AP Bren. Dahil bagay na bagay din ito sa Edith. Yeah. Pwede naman gagana rin. I think now though, the time na para kumuha ng hero ni Kyle at TZ kasi definitely pwede siyang kuruhan ng Fnatic Onyx considering na nakaban naman, ay nakakuha na si King Kong na kanyang hero. Alpha, a possibility. Nolan. Wow. Oo, Nolan. So sila din yung gumagamit yesterday nung Nolan against Blacklist International. So expect din yung damage. Kasi siguro gustong gawin dito nila Coach Ducky. Tapatan din ng high damage. And they will ban out Aurora. So mga heroes na dito ni Super Friends. Pero kasi meron pa siyang Lilia. Madami pa. Actually, itong parehas na mid laners natin ay ang napakalalim talaga ng hero pool. Kahit pa sabihin natin may pagkapaulit-ulit ang nilalaro ng mga position 4 natin dito in MPL, hindi ibig sabihin ito ay hindi nila kayang laruin yung mga hero na yon. Kaya panigurado, nagkakaubusan na ng mga mages ngayon pero may mailalabas pa rin naman na competitive pick ang dalawang mid laners natin dito. But meron naman ang Vexana si Few dito sa kabila. And alam mo, gusto ko lang din na para lang mas ma-realize natin kung paano natin nasabi na malalim yung hero pool. Si Few, this season, gumamit na ng Nana. Ganong level. Kaya parang hindi talaga natin pwedeng i-discount kung gaano kalalim. Pero now, I think it is a good move for Falcons AP Bren na puruhan na nga itong si Super Friends. Pwede nilang iban yung Valen. Pwede din sila magban ng Farah. Nakaban na yung Farah pala. Ay, binan na pala nila. Valen. Sorry, Faramis. Sorry. Sorry po. Hindi na, ganun siya ka-importante na, na hero para dito sa ating dalawang teams. So, if ang Binan, okay dito ng side ng F-Cup. Kasi yung combo din ng, maganda din sana siya actually sa Gatot. But anyway, para hindi siguro ma-penetrate yung kanilang position. Ano pa kayong mga open dito? No? The Valentina is still there. I mean, hindi na kasi masyado napipick yung Zas, pero still very good in terms of checking the bushes. Pero very limited na nga ang ating mid lane pool dito. And again, for the side of Falcons AP Bren, flex pick pa ang Gatot na to. Dito natin malalaman kung saan nga ba ito mapupunta. Kasi pwede pa sila mag-Arlot Terizla eh.
Pwede na silang kumuha ngayon ng hero ni Super Marco, Claude Clint, Moskov. And then that way, makakapag-respond sila dito sa last two possible picks niya, Kellara, Beatrix siguro. In terms of the damage no, nakakasabay ang Beatrix sa Moskov. Kahit pa sabihin natin minsan ay nag-i-inspire ang Moskov. Napakataas lang talaga ng base damage ng isang Beatrix. Pero in terms of gold laners, ay meron pa tayong mga inaabangan na katulad na lamang nila Lunox Alice. at mga ibang mage gold laners natin. Ay. Pero nandyan din naman si Nathan kung sakaling gusto mo ng MM na magic damage dealer naman. Para pa nga share din dun sa kanilang sa frontliners na side ng Falcons AP Brand. So ito makikita natin every time or for one ang win-loss ng side ng FCAP with this Gatot whenever Owen uses it. Balen nga. Pwede pa silang mag-Fovius. Ano pa bang mga roam na po na XP. Fovius, Terizla, Arlot. Kung gusto nilang gawin. Fovius na. Wala naman na, hindi ka na pwede magkamali. Kapag phobious ka, usually, kahit sino naman katapat mo. Tsaka papakunat ka, makunat na talaga to pag nagkaroon ng item. Na-surprise lang ako na umabot sa point na nasa dulong face na. Tapos hindi na ban. Tapos hindi na rin siya naban. So nagbago na ang ihip ng ating hangin. Yeah, definitely dito, ito yung lineup ng Falcons AP Bren na alam mong kayang makipagpalagan. Tapos meron din silang control dun sa opposite. Meanwhile, for Fnatic Onyx Philippines, kailangan nilang mag-rely dun sa pick of potential na meron sila and i-maximize nila yung show earlier on para makapag-snowball si Kelra. Nailatag na ulit ang mga heroes ng ating mga teams. Again, ang laban na to magdidikta kung sino nga ba talagang unang magkakaroon ng upper bracket final slot or M6 slot. It's all about momentum. Ihatid nyo kami sa Land of Dawn. Casters, pasok. Matinding bakbakan na naman ang pwede natin expect para dito sa upper bracket finals natin. Eventually, after this match, magkakaroon na tayo ng una nating M6 representative. Muli, Burrito at Athena ang inyong makakasama para sa game number 1 on the Best of 5 series. It's Fnatic Onyx Philippines laban sa Falcons AP Bren. Kaabang-abang ito. Maraming nagsasabi sa dalawang kupunan na ito na para bang nakikita na natin ang preview ng Grand Finals daw. Kasi mababasa natin sa napakarami mga artikulo. Sobra. Pero kasi ang dami mga pwedeng mangyari. Imagine mo, simula pa lang ng playoffs na to, may mga nabasag na kagad na prediction. So ibig sabihin, sobrang unpredictable talaga ng MPL Philippines. This might be the most unpredictable na season natin since season 1 to 14 at ngayon. Sa pag-abot nga natin onto the upper bracket finals, mainit hindi lang ang palitan nila pati kanina sa community natin. Ay, oo, matindi Diba? yun. Yung palaga ng dalawang community representative natin, tinitingnan ko yung reaction ng players And napapangiti din sila. But on one point, of course, mapapatunayan nga ba nila Ay! magkakatotoo yun? Napangiti na rin si Owen dito kasi nakakuha na agad siya ng kanyang kill habang si Kyle TC. Habol sila dito, flicker from flap. Pero pinag-washing na dito. ni King Kong at Honda, pero si Super Prince nakabawi Isa din. pa! Habang nandun yung yakap mula dito kay Kirk, onward and earth shutter. Pero si King Kong umako ng kill. Grabe naman yung mga pauna nating palitan doon. It's going to be a 1-for-1 trade-off here para sa Fnatic Onyx and FCAP. Although onto the added na kill muli ni King Kong, hindi niya gusto na all-one lang. Early 2-1 score here for the game number 1. Yeah, actually, kung babalikan natin, di ba, total nababanggit mo kanina yung community, palagan Di ba sinasabi doon na M-Series champs na kasi itong Falcons AP Bren. Nakadalawa na sila nung M2, nung M5 at sila ang defending champs. So gusto nilang bumawi, gusto nilang habulin at gusto nilang depensahan yung kanilang corona dito. Pero ang ganda ng pag-depensa na ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines. Habol sila, doon na naman si Brusco with that freestyle moves at nakakuha na rin siya ng kill. True to his name, may talaga naman Brusco yung kanyang mga ginagawa. Pero sa Black ang next target! Kung ipagsabayan sa apat, kaya lang numbers game, may lamang talaga ang Fnatic Onyx Philippines. Ito muli yung pagsugod ng mga Sonics at nagsasama-sama na ang pamilya, ang super family. Ito na naman yung nagmamadali. Nagmamadaling version. Maagap na naman na kumukuha, numanakaw, and of course, nagsisecure ng mga objectives. At di lang yan, sobrang tapang. Nandiyan nga lang din ang Eternal Guard. May tatamang Swift Distraction, all in na ba to? Ay, grabe nagsimula na naman doon sa mga freestyle moves mula kay Bruce at nakatakas pa. Pero not for long kasi nadabugan siya doon. Avatar of Guardian mula kay Owen. Napatay din nila yung makulit na si Brusco. Ay, nako. Ngayon, nakikita rin natin kung paano nga ba na bibigyan din ng pansin ng Falcons AP Bren ang mga pumupuro din sa kanila. We've seen the attempt of a still delay here para sa Fnatic Onyx Philippines. Pero pwede rin natin bigyan ng pansin kung paano nga rin bababalansin ng Falcons AP Bren yung sobrang fast game or fast-paced game na gustong italaga dito.
ng Fnatic Onyx. Kung titingnan mo rin kasi may palag din naman ang lineup ng Falcons AP Brand pagdating sa early game. No, pero kung maalala natin kahapon, laban sa Blacklist International, hindi binibigay yung Moscow di Super Makmak. Oo. Pero ngayon naman nahawak niya na ito. Let's see kung paano ang magiging responde ng mga Bees. Doon sa may top lane, may big rotation sila nagagawin. Oh, pero speaking of the draft, kanina nakita ko rin open yung Matilda kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon, para sa Falcons AP Brand, they prioritize on Moscow na tama ka nga. Na-acknowledge kahapon na hindi gustong ipahawak to para kay Super Marco. Pero ngayon nakawak-hawak niya, it changes something sa pagiging, sabihin natin, ganap na matapang malakas dito ng Falcons AP Brand. Speaking of matapang, hindi rin pwede kasi magpabulas dito ni Flap TZ. Oo. And alam mo naman, kapag ang Kobe sa gamit mo, talagang pasulong. Pasulong pa eh. Oo, pasugod, pasulong. eh. At lahat na nga lang din na pwede nilang gawin. Nakita na nga natin. Pero sa ngayon, it's going to be an objective secure here para sa Falcons or Fnatic Onyx Philippines. Meanwhile for Falcons CP Bren, napansin ko yung movement kung go sila. But instead, more on the discipline muna yung isa-showcase nila for this round. Yeah, yun naman talaga. Sobrang importante ng disiplina dito pero si Super Prince. Oh. Binitaw na yung kanyang eternal guard. Wala rin namang katulong na minions doon. At mamamatay din lamang ng mabilisan. Grabe. 2K gold lead para sa Fnatic Onyx Philippines. At may rotation din sila sa top. At sobrang lalim nung ginagawa ditong rotation ni Kirk. Kahit puruhan mo kasi ito, edit to eh. He has a capability to escape. And so far, hindi muna siya yung gusto mong targetin this early. The most viable target here is going to be Flap na nga lang din ba against King Kong. Contra base damage, kinalkula, sobrang nagiging enough. And most of all, nakikita rin natin yung prowess sa isang Suyo. Pero dito sa may bandang top lane, 3 laban sa 2. Ang agang gustong bumasag ng tore ng Fnatic Onyx. Yun ang minamadali talaga nila to eh. Alam nila yung kakayahan kasi ni Super Makmak na kapag hawak niya yung Moscow, may mga mahikang nagaganap eh. Pero si Bruce ko ay napasipa na nga rin. Hindi na pinatuloy yun dahil wala yung reinforcement mula sa Fnatic Onyx Philippines. Yeah. Wala rin yung pinakamataas na damage dealer nila na Ayan, si King Kong dun sa may bandang ibaba pa kasi. Pero ngayon, ay medyo nagbabad siyang panganib. Ano na mga runners apathy pero walang tatamaan. Instead, ang magiging focus at focal point para sa Fnatic Onyx Philippines is more on the objective. May Spirit Destruction, pero hindi mag-go sa ngayon ang Falcons AP Bren. Grabe yung disiplina din ng Falcons AP brand dito eh. Nakita na ni Super Marco eh, na tinamaan eh. Pero alam niya kasi na may mga katabi at may mga kasama to. And kung titingnan mo, hindi pa rin naman ganun kasapat yung kit niya eh. No? Di ba? Promotion site pa lang ang hawak niya dito. Habang si Kilra pala, diretso kagad siya sa BOD. Oh. Oo, naka-double Legion Sword na siya dito. Almost nearing the BOD mark. Pero ngayon, medyo magmamarkahan damage. Ako, kailangan ng tumalon din. Over Sumalubong? inabangan ni Kurt. Grabe naman yung pang-abang ni Kurt doon. At may pang-agaw na gagawin. Pero nabugaw lang ng saglit dito ni Brusco. Pero mananagili pa rin sa kamay ng Falcons AP Brand yung purple buff habang yung pagong. Malaya. Lahat ng pagong may makukuha dito ng Fnatic Onyx Philippines. Malaya na naman si King Kong na makakuha dito ng malaking objective. And with that, ito yung pinaka-strength talaga ng Fnatic Onyx Philippines. On the early phases, sobrang ganda ng conversion nila. And as well as yung pang-box out nila dito sa Falcons CP Bren. Na-acknowledge yung mga key heroes kahapon. Nagkaroon ng mga direct ban. Even on sa Beef, nakalang din, nagkaroon din Falcons CP Bren. Pero sa ngayon, for Fnatic Onyx Philippines, it's all about the isolation. Take of play here for Brusco. Malalim ang kanilang posisyon ni King Kong. May nakaabang na Kirk! Ito yung nagamit kagad ni Kurt yung kanyang prime na run. Pero sinalubong siya ng Falcons AP Brand. Pasag dito rin sa may batang gitna. Pero naman si Few ay napa-atras na nga rin at kailangan niya mag-recall para mag-replenish ng kanyang buhay. Pero ang ganda ng ginagawa ni King Kong dito. Right after ng mga bakbakan sa gitna, transition kagad para mag-objective. Sabi sa'yo, ayaw niya nung na-idol lang siya. Ay, niya nakatayo lang. Gusto niya maging idol siya. Pero hindi siya idol dito sa kanya mga ginagawa. The most especially after a kill, after an objective, go for the straight push na nga lang din onto the side lanes. Dito, nare-retain na ng Fnatic Onyx Philippines yung facing momentum na dala-dala nila. At ngayon, for game number 1, ay tila ba hindi pa rin nag-stop ang kanilang training, ang kanilang action. At sila pa ngayon on more on the offensive side laban sa Falcons. Oh, nakakapagtaka yun. Alam mo kapag may focus ka, normally, ikaw yung umaabante ng umaabante. Kasi di ba meron kang infernal pursuit eh. Yun yung parang, parang dala-dala mo, no? Para maging matapang. Kaya Yun lang, parang yung Fnatic Onyx, wala silang pakialam doon eh. Kasi nga, don't let your foot off the gas. Tuloy-tuloy Tuloy lang lang. dito eh. Yung K2V nga katulad ng Infinite Keys to Victory ng Fnatic Onyx Philippines, huwag nilang tantanan yung pag-gas and go. Para sa Falcons AP Bren naman, more on the go talaga yung in-expect natin, especially with the previous setting or expectations na more on sila talaga yung makakita or mag-engage into team fights. Pero that's not happening kasi in every side of the mat, everything is happening na kailangan nilang aksyonan, i-answer back, katulad ng mga pag-push ni King Kong. At ngayon, with that, mamimili ngayon ng Falcons AP Bren. Would we prioritize on defending or would we prioritize on trying to deny the lore dito sa Fnatic Onyx? Okay, nakabak si Bruce at si Kelra dun sa may right mid bush.
Nag-aabang sila ng magpapakita at lalabas mula sa Falcons AP Bren. Na napag-usapan na natin ito na time and time again kung gaano kalupit si Brusco sa paggamit ng show. Nilalagay ko nga yung sarili ko sa mga kalaban niya, nakakainis talaga. Hindi naman nagpunsil pa at libreng Lord para sa Fnatic Onyx. And for Falcons AP Bren, more on adjustment yung ginagawa nila. And nakikita natin yung iba yung pag-iingat. Not unlike the usual na nakikita natin sila talaga yung more on aggressive note, yung start. Ngayon, we've seen the adjustment and sabi nga nila, parang more on the skill side or skill set ay sinasabi nila, kahit sabihin natin may Pobius more on dive kami, but we have to cater to the situation. And right now, kailangan mo nila mag-improvise kung paano ba sila makakawala dito sa pang-box out sa kanila ni Brusco. Yan, sakit ng mga jabong. Beats! Wait lang! May natirang pang maliit na buhay. Kapiso ang buhay! Mula kay Super Makmak, tinamaan ng Renner Shapati. Ngayon naman, yung hindi papabagsak na mga Tori dito ang Fnatic Onyx. Sino na nila yung sa may bandang gitna. Ngayon naman, napatalo na rin si Super Owen. Ay, si Brusco! Si Brusco ay naipit. Si Pew ay malayo na nga rin. Kailangan niya bumatras dito at ang buong kupunan ng Fnatic Onyx Philippines ay magta-transition sa gitna at sa Grabe. itaas. Sobrang daming mga pangyayari daw na nandito na Brusco naman ang naman. attempt ni Brusco. May knock-up. Pero yung Lord ngayon mabilis matutunaw. But instead, sa dinami-dami ng mga inilatag, ibinuhos. Ang nakita lang natin ngayon ay yung advantage pa rin na na-establish ng Fnatic Onyx Philippines. Eventually, gusto pang bumasag ng Pacer dito sa may bandang taas. Wala tinrabaho talaga ni Kale Ray. Tingnan mo naman yung mga normal na snipe mula dun sa Renner lang, yung mga normal hits lang eh. Ang dami nila nang i-snipe dito eh. Andun yung Evil Queller dito ni King Kong, andun yung Renner dito ni Kera. So hindi mo na alam kung saan talaga nang gagaling yung mga damage ng Fnatic Onyx Philippines. May pana na nga, may sniper pa. Diba? Hindi lang yan. Mala sniper din ng mga sipa dito na Brusco kasi alam niya kung sino yung snipe out dito. And with that, malinis na naman nagalaw para sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi sila masyado naglalalalim. Although kanina si Brusco, nakikita naman natin more on calculated naman yung ganong klase mga pag-in and out niya. Pero para sa Falcons AP Bren, nakakalkula na rin ba nila yung kinakailangan nilang opensa at pag-engage on the fight? Ayan na yung Sipa at ngayon naman ang Fnatic Onyx Philippines yung tulungan dito si Open pero makakatakas din siya. Habang si Brusco naman yung matras din. Ang baba ng buhay niya dito, makakaligtas. Ngayon pumasok si Blaptisi at napauna na ng mga bala dito ni Kelra. Ngayon naman ay aatras muna ang Falcons AP Bren at tinrabaho na ng pilit dito ni Kelra. Pasag yung Tori doon sa may bandang iba. Isasama na rin yung gitna. Grabe no, habang nagkakagulo-gulo silang lahat doon, si King Kong bumabasag lang sa may bandang mid lane. Oo. Which means na ang Fnatic Onyx Philippines is more on dividing and conquering each and every base turret here for Falcons AP Bren. And eventually, nasimot na nga nila. A flawless or seamless na pag-atake sa pinakabase. Pero will it be a seamless or flawless victory ng Abor and para dito sa Falcons AP Bren? Kasi sa ngayon, hawak pa rin ito ng Fnatic Onyx Philippines. A 9K gold lead so far ay hawak pa rin all throughout the starting phase. At ngayon, pag-minute na tayo on the game, pero nakikita pa rin natin na hindi binibitaw yung advantage. And looking at the advantage onto the Lord, ay mukhang nasa sa kamay pa rin ito ng Fnatic Onyx Philippines. All 5 members of Falcons AP Bren ay nandito. Okay, ang call dito ng Falcons AP Bren. Kuha muna tayo ng isa. Pero parang sila ata makukuha kasi si Kera lang ako ng isa. Ngayon naman si King Kong sa may bandalikod. Ang double kill na dito si Kera. Takbuhan muna abot ng Gordon. Tinamaan yung dalawa. Purify naman from Super Makmak. Habang si Pew ay hinahamol din. Ando si Bruce. Ando yung mga shoot po niya. And si Pa! Ngayon nalinis na yung apat. Triple kill para kay Kera. Pwede na nila tapusin ito. Tatapusin pa rin nila ang buhay dito ni KTC. At ang unang laro na ito ay mapupunta sa Super Gravity. Coming in hot! Going in strong! Showcasing their discipline! It's Fnatic Onyx Philippines taking the first win para dito sa upper bracket finals. Parang nagmamadali muli ang Fnatic Onyx ah. Pero kung ano ay kinabilis ng laban na yan, ay syempre i-explain na sa atin yan ng ating mga kasama sa Infinix Game Tambayan. At sa isang iglap, bigla na lang natapos yung ating laban. Sobrang bilis na performance again in the game.